Kung merong prangkisang naka-jackpot sa trades this season, yun ay walang iba kundi ang Lakers at si LeBron. Nakuha nila si Mark Williams at Luka without trading and keeping Austin Reeves sa kanilang sistema. At alam naman natin ang pagkuha kay Luka ay para sa future ng kanilang prangkisa. Pero kung titingnan natin sa kasalukuyan, napaka-competitive din ngayon ang mabubuong rotation nila. With LeBron, Luka and Reeves playing together, napakahirap i-contain ang bagong backcourt ng Lakers. Dahil si James at Doncic ang dalawa sa pinakamagaling mag-execute ng spread pick and roll sa liga. At idagdag pa si Reeves na dead eye sa 3-point area. At individually ay wala naman talagang question sa mga talento nila. Ang tanong na lang ay kung paano sila magja-jive ng magkakasama. Tama nga kaya ang iba na hindi mag-work ang kombinasyon nila? O makikita natin ang bagong bersyon ng Lakers na magpapaangat sa kanilang prangkisa? Tara't pag-usapan natin ang Los Angeles Lakers. Ang pinaka-concern talaga ng marami sa pagkakatrade kay Luka ay ang magiging dynamics ng dalawang ball-dominant na player sa opensa. Dahil kilala natin si Doncic at LeBron na magdemon sa kanilang prangkisa. Pero ngayon kailangan magpaubaya ng isa sa kanila at maglaro off the ball sa kanilang sistema. Dahil kahit anong gawing pagdedemand nilang dalawa, hindi pa rin mababago ang katotohanan ng iisa lang ang bola. Pero para sa akin, madali lang naman ang solusyon sa kanilang problema. At nakakalimutan ata nating potent din si LeBron kahit na hindi siya ang nagmamando ng opensa. Kaya niyang maging screener at rollman sa mga pick and roll nila at dahil na-develop na niya ang outside shooting niya, kaya rin niyang mag-abang lang sa wing para sa isang catch and shoot na attempt sa 3-point area. At sa dalawang huling seasons nga 307 catch and shoot attempts ang kanya ikinamada, converting 44.3% ng kanyang mga tira. Napaka-efficient yan para sa isang small forward na madalas tawagin ng ibang buhaya. Kaya kung maisipan ng Lakers na si Luka ang gawing primary ball handler nila, kay LeBron ay wala naman niyang problema. Dahil for the last 2 seasons pinatunayan niyang effective siya kahit siya recipient lang ng mga pasa. Pero yan ay pwede rin nating sabihin para kay Luka. Dahil sa mga nakaraang taon sa Dallas, nasanay na siya maglaro off the ball with Kyrie sa opensa. Kaya ang Lakers na talaga ang bahala sinong gagawin nilang tagamando ng kanilang opensa. Dahil sinabi ko nga kanina pareho silang dalawa na kaya maglaro on and off the ball sa kanilang sistema. Pwedeng si LeBron na mag-set ng opensa habang si Luka nag-aabang sa mga pwesto niya or vice versa. Si Luka naman na mag-create habang si Bron ang tatanggap ng kanyang mga pasa. At mahihambing ko ang bagong tambalang ito sa dating dynamics ni Kyrie at Luka sa Dallas. Ang isa sa kanila mag-uumpisa ng play sa wing habang ang isa ay mag-aabang sa kabilang banda ng court. At sa gravity nilang nahihila individually, pipili na lang ang depensa kung sino ang kanilang priority. Magsesend ba sila ng double sa ball handler o papanoorin na lang nilang tostahin ni Luka or LeBron ang kanilang primary defender? Dahil on a single coverage, wala namang kayang bumantay sa kanilang dalawa. At kung mag-send naman sila ng double sa depensa, malilibre naman ang isang nag-aabang lang sa 3-point area to either pull up sa tres or drive hard sa loob ng pintura. At didagdag pa natin si Mark Williams na kapag healthy ay isang halimaw sa shaded area. Isang 7-footer na may 9'9" na standing reach, isang damulag na offensive threat ito para sa Lakers. Solid na rollman sa pick and roll at magaling siyang gumalaw off the ball. At sa laki niyang yan, mahirap siyang hindi makita lalo kapag tinaas na niya ang kamay niya. Kaya napaka-solid na itambal ito kay LeBron at Luka. Dahil ang pick and roll game talaga nilang dalawa ang pumapatay sa depensa. At kung si Mark Williams pa ang rollman mo sa shaded area, game over na talaga para sa kabilang prangkisa. At pangsyampa nga din siya sa offensive rebounding sa liga. Pero lahat ng magandang nabanggit ay sa aspeto ng opensa. Dahil kung meron talagang dapat problemahin ng Lakers ay yun ang kanilang depensa. Nawala sa kanila ang kanilang angklang si Davis at napalitan ni Luka na liability ang primary defense niya. At ni Mark Williams na mabagal laterally at hirap makasabay sa mga mas maliliksing atleta. Kaya para sa akin ang sabihin chemistry ang kanilang pinakamalaking dilema ay hindi tama. Dahil ang kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng LA ay palakasin ng kanilang depensa.